Medyo naglalakad-lakad tayo ngayon dito sa park. Kaya ako naka-backpack. At malutong yung aking dinadaanan. Kasi medyo naglulusaw na yung mga yelo. Madulas ito kapag natapakan, ano? Kaya medyo ingat lang. Sa mga panahon na katulad na ganito, wala tayong choice kundi yakapin yung buhay na kung ano man ang mayroon tayo dito sa Canada. At kung ano man yung i-offer ng province na kinabibilangan natin sa kasalukuyan, ito yung mga pagkakataon na masusubok talaga yung pagkagusto mo sa isang lugar o yung humaling mo sa isang lugar batay sa, syempre, sa kung paano ka nagsimula doon sa lugar na yon, ano? So, kung titignan yung mabuti, medyo ang usapin na ito ay subjective doon sa mga kumbaga pagkakataon na saan nyo ba talaga gusto manirahan dito sa Canada. So, yun yung pwedeng maging dahilan ng pagbubukas ng panibagong kaisipan para sa inyo, no? Na atin naman pag-uusapan ngayon. So, napag-uusapan na lang din natin yung mga probinsya kung saan ninyo gustong manirahan dito sa Canada. Marami talaga yung interesado kung saan dapat manirahan kayo o kung saan nyo dapat dalhin yung inyong pamilya pagdating ng araw, ano? Malaking katanungan ito at the same time malaking desisyon yung kung saan kayo maninirahan balang araw. Ang katotohanan niyan ay malaking factor sa pagpili ninyo ng lugar ay yung kung ano yung nakikita ninyo, yung may kamag-anak ba kayo dito, mga kaibigan, may nag-recommenda ba sa inyo, mayroon bang mga taong naka-impluwensya sa inyo, no? So yun yung mga factor na kung pwede nyong isaalang-alang madulas, na isaalang-alang pagdating ng panahon na kayo ay mapupunta na nga dito sa Canada, no? At magdi-decide kung saang probinsya kanyo gustong manirahan. Bibigyan ko kayo ng mga probinsya na pwede nyong pagpilian kung ang hinahanap nyo ay yung simple, may quality naman ng buhay, syempre. Hindi ito kasing prominente ng ibang mga probinsya katulad ng Alberta, katulad ng Quebec, katulad ng Ontario, katulad ng British Columbia. Pero we can say na yung mga probinsya na ito ay mag-o-offer sa inyo ng pamumuhay na simple pero matiwasay. Ibig sabihin, yung need mo ay talagang makukuha mo pa rin o let's say, makakamit mo pa rin yung mga gusto mo, no? So, pag-uusapan natin kasi dito yung cost of living at at magkano ba yung cost of living ng isang lugar dito sa Canada, lalong-lalo na yung top 5 na probinsya na gusto ninyong makita o malaman. Kasi maraming mga kababayan natin ang may interest o nagkaka-interest sa Kuya Rod. Ano bang probinsya ang mainam sa Canada? Kasi gusto naming mapunta, no? Speaking of that, kumusta na po Kuya Jerry at yung kanyang may bahay na si Ate Lerica? Kumusta na po yung application ninyo? Ang balita ko po ngayon ay mula din po sa inyo. Kumusta na po yung application ninyo, no? Dahil nakita ko po sa post ninyo na meron na po kayong invitation to apply sa pagkakabunot po ng inyong pangalan dito sa Express Entry. At isa po sila, yung family na ito, very wonderful family na nagtatanong kung saan pwedeng manirahan, no? Kasi may invitation to apply na sila. Now, speaking of that, napakahalaga, no, na malaman ninyo na yung cost of living ay malaking factor talaga sa pamumuhay ng isang pamilya o ng isang bago dito sa Canada, dahil sabi ko nga, hindi ganoon kadali sa mga unang buwan, talagang malaking adjustment. At yan ang pag-uusapan natin. Isa-isahin natin yung mga probinsya at yung mga cost of living nila para nang sa ganon ay at least mayroon kayong alam sa top mga provinces na mura pero yung quality ng buhay ay okay naman. Ibig sabihin, masusustain nyo naman, may trabaho naman, mura yung pabahay, at mayroong, syempre, mayroong kayong savings if you know how to save balang araw, ano? So, pag-usapan po natin ngayon. Again, tulad po ng sinabi ko sa inyo, this is very subjective matter, at ang pag-uusapan po natin dito ay yung cost of living
ng bawat probinsya o ng mga gastusin sa mga unang bahagi ng inyong paninirahan, pero it doesn't mean naman na magpapa-influensya kayo sa akin. Nasa sa inyo na po yan. Well and good, di ba? At least naka-influensya ko kayo. Pero bibigyan ko lang po kayo ng kaisipan doon sa 7 na mga cheapest na province, pero makapagbibigyan naman sa inyo ng quality of life, siguro, maaari, depende rin po yan, at sa quality ng living. So, nakadepende po yan. Kaya nga, sabi ko, ang usapin po na ito, it is very subjective matter. Subjective matter in the sense na yung pag-uusapan natin dito ay kaisipan ko, pero kaisipan din ng siyempre ng sumulat. May kaisipan din po kung kayo ay makikitira nga sa kamag-anak ninyo, kung ano yung mapupusuan ninyo, no, pagdating ng panahon. At kung ikaw naman ay nangangarap na makarating dito sa Canada, siyempre naghahanap ka ng kung saan ba po pwedeng manirahan ng mura, pero kung yung quality ng pamumuhay ay the same din sa mas malaking lugar katulad ng Ontario, British Columbia, and so on and so forth. Marami pang iba. So depende na po yan ngayon sa inyo, no. Ang pag-uusap po natin ay hinalaw natin sa movingwaldo.com. Ang sabi po dito, may top 7 cheapest provinces to live in Canada with the best quality of life noong 2023 po. Pero carried on po ito na ngayong February 7 lang po, 2024 ni Anne Nacario. Ang sabi po ni Miss Anne dito, determining the cheapest provinces in Canada with the best quality of life involves assessing factors such as safest neighborhoods, housing prices, rental costs, and overall average cost of living. Provinces that consistently fare well in terms of affordability include New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Saskatchewan. These 3 regions often offer lower housing and rental expenses, contributing to more budget-friendly lifestyles. Each individual's priorities and preferences may vary, so weighing various factors is essential for making an informed decision on the best province to live in for a balance of affordability and quality of life. Moving Waldo has the top 7 list of cheapest provinces in Canada with the best quality of life and will help you decide where you'd like to be or to live with your hard-earned money. So, ibig sabihin, iba't ibang factor yung pinagkunan kung bakit sinabi ng movingwaldo.com na may vary yung pag-choose ninyo, paghahanap ninyo ng province o ng matitirhan, mapipili niyong probinsya dito sa Canada, no? So, kung paano po nila nakuha ito, we base our ranking of the cheapest provinces to live in Canada on the prices of housing and renting and the average cost of living. Affordability takes into account the prices of properties for sale and apartments for rent. Statistics come from the Canadian Real Estate Association's average property buying cost for November 2023 and Zumper's average 1-bedroom apartment rent for December 2023. The cost of living data was derived from province's most populous city, and the data is from Numbeo. So hindi po ito gawa-gawa, no? Talagang pinag-aralan po ng Moving Waldo din naman talaga kung ano masasabi. Pero kung titignan pa rin kasi natin sa mga ibang vlog, sa mga ibang kumbaga na ipalabas na data, halos pare-pareho naman yung mga provinces. So ni-research ko na rin yan, almost the same yung mga provinces na lumalabas na 7. Pero tingnan natin yung top 3. Mamaya, tignan po natin, ano. Okay, number 1 po. Ang sabi dito, offers some lowest post-secondary education tuition fees. Kaya po, marami ding, international students. Ang cost of living, 1,959.82. Average 1-bed apartment, 906. Average property buying cost, 291,300. So, hindi ko na po babanggitin yan na kung anong mayroon doon. So, mahalaga na malaman ninyo yung cost of living. So, 1,952. Okay, number 2 po, ang sabi dito, provides cost-effective essential services. Ito po yan. Ang cost of living po ay 1,998.71. Ang average sa bedroom naman po apartment, rent ay 1,659. Ang average property buying cost naman po ay 287,000
1,900. Yan po ang average cost kapag bibili po kayo ng bahay. Number 3, Saskatchewan, ideal place for budget-conscious individuals, no? Mga budget-conscious dyan. Cost of living, 2,177.40. Average 1-bed apartment rents, 1,152. Average property buying, 324,400. No? Number 4, Manitoba, the world's lowest hydroelectricity rates. Cost of living po ay 2,135.10. Ang average 1-bed apartment po ay 1,303. Ang average property buying cost naman po ay 328,564. Medyo halos pareho po ng Saskatchewan yung pagbili ng bahay. Let's go naman po sa Prince Edward Island. Ang sabi po dito, provides abundant affordable housing in the province. Ang cost of living po ay 1,643.44. Average 1-bed apartment rent $945. Ang average property buying cost 361,800. Halos pare-pareho sa Saskatchewan, Manitoba, and of course the Prince Edward Island. Number 6 naman po, Nova Scotia. Affordable cost of living. Cost of living, 2,445.37. Average 1-bed apartment rent, 2,038. Average property buying cost, 390,000. Medyo mas mahal sila ng kaunti, And last but not the least po ay Quebec. Affordable housing options. Ang cost of living po nila ay 1,977. Ang average 1-bedroom apartment po ay 1,777. Ang average sa property buying cost naman po ay 485,407 kapag pibili po kayo ng properties o ng bahay sa Quebec. Ngayon, pinag-uusapan natin ng cost of living. Paano ba kinukuha ang cost of living? Ang cost of living po, yung tinatawag nating monthly expenses ninyo, mortgage, lahat-lahat na, and then divided by kung ilan po yung, kumbaga, resulta. Yun po ang cost of living ninyo. Pwede pong monthly o kaya na po pwedeng quarterly, depende na po sa inyo yan. Pero ang kinuwente po dito is a family, an individual, pinagsampuin in average into tinatawag nating a package, sa monthly. Yun po ang ibig sabihin ng cost of living na tinutukoy nila dito. Pero ang average sa monthly cost of living po ngayon dito sa Canada, depende na po sa factor na titignan natin dito, umabot po ng 2,300 plus. Ganun po kamahal. Medyo yung cost of living dito sa entire Canada, in average po yan. Pero makikita po ninyo dito sa pinag-usapan natin kanina na New Brunswick, Labrador, and of course yung Saskatchewan nga, sila yung may pinakamababa. It means na medyo yung cost of living natin dito ay ideal pa rin para sa mga immigrant na gustong manirahan sa disenteng pamumuhay at medyo mababa yung expenses, kumbaga, At kung gusto niyo na makakuha ng bahay na medyo mababa ang presyo, pwede rin po dito sa mga, batay na rin po sa na-report, syempre, ng Moving Waldo, Makita nyo doon na medyo ang sinasabi nila nagkakaroon nga ng tinatawag nating intermigration at lumalaki yung population ng mga provinces na binanggit natin. It's because of the migration. Nagpapalipat-lipat sila, humahanap ng mas murang titirhan based on the cost of living. So, ganun po yung ibig nating sabihin doon. So, hopefully, sa inyo na mga naghahanap ng opportunity papunta dito sa Canada, you may consider these provinces. Kung may opportunity kayo dito, pwede nyo subukan. Pero kung halimbawa naman, nirecommend kayo, sabi ko, this very subjective matter, kung gusto nyo naman o ginusto nyo na magpa-influensya sa mga kamag-anak kapatid, wala na po masama doon. Sabi ko nga, subjective matter po yung pinag-uusapan natin at nasa sa inyo po yon kung gugustuhin nyo po doon sa lugar na pipiliin ninyo. Batay, syempre, na kailangan ma-meet din naman yung pangailangan ng family ninyo. Ano po? So hopefully ay nagkaroon kayo ng ilang ideya kahit papaano sa kung paano ninyo pipiliin ang isang probinsya dito sa Canada at saan ba kayo maninirahan. Although, yung mga binigay na nating lugar ay mga simple na mga pamayanan o kaya naman mga probinsya, pero in case of quality of living naman, hindi naman pahuhuli
yung mga probinsya na ito, hindi naman pahuhuli yung mga lugar na ito na magbibigay sa inyo balang araw ng syempre ng mga pinapangarap din ninyo, no, na bahay, na trabaho, syempre, at yung kung dagdagan natin, o luho sa katawan, sabihin na natin gano'n, sasakyan, magbibigay naman ng mga probinsyang ito. Kaya lang, huwag ninyong hanapin yung tulad ng sa Ontario, sa Toronto, sa British Columbia, sa Alberta, sa Edmonton, sa malalaking syudad na talagang kulang yung tinatawag nating urbanisasyon sa mga lugar na ito. Pero hindi naman kulang yung urbanisasyon, dami ng tao, laki ng building, laki ng syudad. It doesn't mean na hindi na maunlad yung lugar. Katulad po, dito na lang po sa Saskatchewan, hindi na ako lalayo. Sabi ko nga, wala kaming balak lumipat ng ibang lugar kasi nga I am satisfied kung ano po ang naibibigay ng Saskatchewan sa kasalukuyan ng Regina, Saskatoon, to be more particular. So, I hope na nagkaroon po kayo ng ideya dito sa mga bagay na ito. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli, alam.